ibang balita naman, humingi ng mahabang pasensya si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras sa mga motorista mula sa inaasahang pagsisikip ng trapiko. Ito ay matapos bigyan ng 2 linggo ang truckers na mai-pull out ang kanilang containers sa mga pantalan sa Maynila. Si Haji Camino sa detalye. Ngayon pa lamang nanawagan na ang palasyo sa publiko lalo na sa mga motorista na habaan ang pasensya dahil sa inaasahang pagsikip ng trapiko sa Metro Manila sa susunod na 2 linggo. Bibigyan kasi ng MMDA at LTFRB ng 2 linggong pribilehiyo ang mga truckers na magpo-pull out ng kanilang mga container upang masolusyonan na ang problema sa port congestion sa Maynila. MMDA and LTFRB will be at the ports on Sunday and Monday morning, and also the next Sunday and Monday morning. Your truck will be given a special tag and a special permit that will allow you to move beyond the 24-hour truck lanes into what's known as the last mile. Kasi sabi nila sa amin, kulang yung 24-hour truck lane. Kasi yung 24-hour truck lane, pag gusto na namin pumunta sa warehouse namin, kailangan namin hintayin yung windows ng truck van para makapunta doon. Ayon kay Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, kinakailangan ng i-pull out ang mga container na nabigyan ng clearance ng Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Simula Setyembre 8 hanggang 22, papayagan ang mga truck na bumiyahe sa express truck lanes at last mile 24 oras sa buong linggo. Ang mga truck routes ay ang Rojas Boulevard, Quirino Avenue, C3 Road at A. Bonifacio patungong North Luzon Expressway. We're also asking, I know people will say, sorry, I'm going to anticipate, there will be comments that traffic will be exacerbated. There are issues po that we need to face. That's why only for these next 2 weeks, rather than have our economy be affected adversely by this congestion, let's solve the problem in this 2-week period so that things can flow better from here on in po. So we are going to ask for the indulgence. I promised Chairman Tolentino, we will ask for the indulgence of the motoring public. The truck routes during this 2-week period may be experiencing more trucks even during certain hours. And we're very grateful to the Metro Manila mayors and all the local governments who are supporting the initiative, who are going to help to make this possible po. Nasa 16,000 containers ang kailangang maialis sa Port of Manila. 8,000 sa mga ito ang nakatenga sa Port of Manila dahil sa customs cases at hindi pa nabigyan ng clearance. May mga container din na 90 araw nang nasa loob ng pantalan. 9,000 containers lamang ang kapasidad ng Manila Port. Ibig sabihin lumalabas na 7,000 cargos ang sumobra sa port space. Pero giit ni Almendras, kakayaning mailipat ang mga ito sa Subic at Batangas Port, pati na rin sa mga warehouses sa loob ng 2 linggo kung makikipagtulungan ang mga container owners. Kapag hindi na pull out ang mga cargo simula sa Oktubre 1, magbabayad na ng 5,000 piso kada araw ang mga owner bilang penalty. Maliban sa special offer, may medium to long-term solutions na ding ipinatutupad ang gobyerno gaya ng pagpapalawak ng kapasidad ng Subic at Batangas Port. Yes, all of that. There's a medium term. We've increased the capacity of Batangas. And we're happy that Batangas is now actually doing very well. If you remember, we gave a 90% discount on the fees for Batangas Port. I just got a text from Chairman Garcia of SBMA. Their board also approved a 90% discount in Subic. Subic can handle very easily 10,000 TEUs a day. So we're really encouraging that Manila is not the only port to come into the Philippines. Noong nakaraang buwan pa lamang ay napagsabihan na ng Philippine Ports Authority ang cargo owners na mag-pull out ng containers. Dahil sa port congestion, apektado na ang ekonomiya ng bansa dahil natetenga ang dapat sanay mga produktong dadating mula sa ibang bansa. At ngayong pumasok na ang Burr months, asahan pang dodoble ang imports ng bansa na dadating sa mga pantalan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.